Ang focus na naman po natin ay yung atin pong mga kapatirang mga Protestants na nagsasabi na ang Biblia at Biblia lamang ang tangi po nating batayan pagdating sa pananampalataya, paglilingkod sa Diyos. Bakit sila din po mismo ay linggo kung mangilin, samantala ang pinakapunto ng kanila pong pananampalataya protestante. Nagprotesta sa Iglesia Katolika, ay bakit pareho lang din ang araw ng kanilang pangilin? Ano pat inangkin din po naman ng Iglesia Katolika na ang pagpalit ng araw ng Sabado tungo sa araw ng Linggo ay kagagawa nila ito. Ay bakit nandito ang mga protestanting mga ito kung nagprotesta nga naman laban sa Iglesia Katolika? Talagang nakakalito din, ano? Pero mga kapatid, atin pong bigyan ng solusyon niya ngayon sa tulong po ng Panginoon. Kaya po lahat kayo, inaanyayahan kong subaybayan at pakinggan. Again, share na po kayo ng share na po kayo ng share, mga kapatid at mga kaibigan. Wala po tayong special song in between. Dire-diretso po tayo kasi medyo mahaba pa rin po ng konti ito. Pero ito na po yung pinakahuling pag-uusap natin patungkol sa 1 Million Keep Sunday Today. Ito po mga kapatid ang atin pong i-focus sa ating pag-aaral ngayon. A sort of review para po di kayo ganong malito, para ang flow ng pag-uusap ay fresh pa rin sa inyong kaisipan. Ito po yon ang ating topic. Why millions of people kept Sunday today? Atin pong napag-alaman na ito po palang pagsamba sa araw ng Linggo, mahal kong mga kapatid, at lahat ng mga pag-aaway at tunggalian, diyan po sa Daniel and Revelation o sa buong Biblia, buong sanglibutan, it's always based on worship. Ang Diyos sinasamba, ang Diyos ginagalang, ang Diyos ay talaga nga naman pinaglilingkuran. Ang gusto ni Satanas, ni Lucifer, abandon, Apollyon, dragon, Satanas, matandang ahas, andyan na sa kanyang lahat ng pangalang di maganda. Atin pong isipin na gusto rin po niyang siya'y sambahin, kilalaning Diyos, paglingkuran, yuyuko ang mga tao sa Kanya. Kasi sabi niya, itataas din niya ang kanyang trono above the Most High God. Bagay na kung ating tingnan, the conflict between good and evil, between God and Satan, between Christ and Lucifer, it's about worship. Kasi itong isang anghel na nilalang ng Diyos, gusto niyang i-usurp ang trono ng Diyos. Nandoon po ang kanyang power. Ano pa itong ating tingnan? Hindi siya nagtagumpay sa langit. 12:12 ng aklat ng Apokalipsis, siya po itinapon dito sa lupa. Ang sabi nga po, galit na galit si Satanas, lalo tigit alam niya na maiksi na lamang ang kanyang panahon dito sa lupa at matatapos na po ang kanyang kapangyarihan. At darating ang paghahatol. Sa Biblia, atin pong makita na sinabi po ng anghel sa Apokalipsis 14:6-7 na isang anghel na lumilipad sa kalawakan. Dala ang walang hanggang pabalita upang ibalita sa lahat ng bansa, angkan, wika at bayan. In short, sa lahat ng tao na ang mensahe po mga kapatid ay nagsasabing sa 14 talatang 6-7 na matakot ka sa Diyos, magbigay kaluwalhatian sa Diyos sapagkat ang panahon ng kanya pong paghatol ay dumating na. At sabi po ng Biblia, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa. Itong anghel ng Diyos na ang pangalan Lucifer na naging Satanas, bandang uli, gusto niyang magsisamba ang mga tao. Sa lahat ng pamaraan at lahat ng kapamaraanan, gusto niyang gawin mga kapatid tulad ng pandaraya. Pwedeng pwersahan, pwede pati buhay mo kunin, takutan at iba pa. Basta lamang huwag kang sumamba sa Diyos at sa Kanya ikaw ay sumamba. Kung ayaw mo mang sumamba sa Kanya, at least malihis ang daan mo. Kasi ang mahalaga sa Kanya, hindi lamang siya'y sambahin, kundi ikaw huwag lang sumamba doon sa Diyos na kung saan galit na galit siya. Kapatid, halos wala itong pinagkaiba sa mga politisyang iba. Kung ayaw mo akong iboto, basta wag mo lang iboto ang aking kalaban. Bakit? Kung maraming buboto sa kanya at walang bumuboto sa kabila, panalo pa rin siya. Ganon din po ang strategy ni Lucifer. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi sa atin mga kapatid na ang propesiya ay katulad ng isang tabing na pagkaalam mong propesiya hinawi
ang tinawag na tabing at makikita mo ang kinabukasan. Ayon po sa Biblia, si Daniel ay nagkaroon ng panaginip. Nang panaginip na kanyang napanaginipan ay 4 na mga hayop. Nang mga hayop ang ito, kung inyo pong titinan, dapat sa lupa ito. Pero sa dagat nagsipag-ahon ang mga ito. Again, sa Biblia, pagka binanggit ang hayop o sungay ng hayop ay nation or division of nations or power o throne. Ngayon mga kapatid, ang throne o tronong ito na sinasabi ng Biblia ay kumakatawan ito sa pwersang pangbuong sanglibutan. Ang una po lumabas ang leon, na ito pong leon na ito mga kapatid ay kumakatawan sa Babylonian Kingdom. Ang ikalawa ay ang uso, na siyang Medo at Persia. Nasakop niya ang 3 mga bansang kumakatawan sa 3 tadyang tangay-tangay nitong tinatawag natin mga kapatid na ribs nito. Okay? Ang sabi nga po, Lydia, Egypt at ito pong Libya ay sinakop ng Medo-Persia hanggang sa kalagitnaan at umabot sa Mediterranean Sea ang kanilang kapangyarihan. Ang ikatlo po ay ang kaharian ng Grecian Empire o ng Greece. Ngayon, itong 4 na ulo ay kumakatawan po ito sa 4 na general ni Alexander the Great, Seleucus, Lysimachus, Ptolemy at Cassander. Sa Biblia, binanggit din po ang kagilagilalas na hayop na ika-4 na merong 10 sungay. Mas makapangyarihan, mas lumuluray ng maraming dugo ang laman at nagtigis ng maraming dugo na ito po'y kumakatawan sa paganong Roma. Pag sinabing pagan Rome, ito yung mga taong hindi Kristiyano. Ito yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. At isa po dito ay ang mga emperador na atin pong nabanggit nung una pa, Emperador Tiberius Caesar, Augustus Caesar, o dili ba kaya tinawag natin sa kapanahunan po nila, lalo tigit yung paglipat ng kanyang trono, ang emperador na si Constantino. Ayon sa Biblia at sa pag-aaral natin, mahal ko mga kapatid, ang 10 sungay, ito po yung kumakatawan sa Anglo-Saxon, sa Franks, Alemanni, Lombards, Ostrogoths, Burgundians, Heruli, Vandals, and then Visigoths and Suevi. Itong 10 mga sungay na ito, 3 po sa gitna ay nabunot. Kaya nga po, hindi na po 10 mga bansa, kundi 7 mga bansa na lamang. Ngunit, inyo pong napansin na isa sa 3 mga sungay, o ang 3 sungay na nabunot sa gitna, isa dito na maliit na sungay ay nagkaroon ng kapangyarihang sumibol, umusbong, na nagkaroon ng mata at bibig, higit na makapangyarihan sa lahat. Itong kanyang mga mata ay nagrepresent po sa katalinuhan ng mga ito at kanyang pagkaalam at pagkakita. Ikalawa, meron po siyang pamumusong na bibig na sinabi po sa atin ng Biblia, mahal kong mga kapatid, ay kanya rin pong iisiping baguhin ang kautusan ng Diyos. Ang tawag nito sa wikang Ingles, little horn. Ang Biblia ay nagsasabi din po sa atin mga kapatid sa Daniel 7, talatang 8, na siya po mga kapatid, si Daniel, pinagmumuni-muni niya ang maliit na sungay na ito na binunot niya ang 3 mga sungay na nauna sa kanya buhat sa ugat at ito nga po'y kanyang pinalitan. At sinabi nga po sa atin ng Daniel na gumawa siya ng maraming mga kagilagilalas na mga bagay. Ayon din po sa ating pag-aaral sa Daniel 7:24, sinabi nga po na ibabagsak niya ang 3 mga bansa. Ang Heruli, Vandals, and Ostrogoths na hindi po na makita at na-wipe out na po sa kasaysayan. Sa Europa, ang ating makita, England, Italy, Portugal, Swiss, France, or England o English, itong mga ito mga kapatid, ang presenting mga bansa sa ating kapanahunan na inyong makita, ating madalaw, ating mapuntahan. Dito po sa Palawan, yung mga taga-Europe na yan, napakarami po yan dito sa Palawan. Well, in fact, hanggang ngayon, napakarami pa rin po galing Europe na lockdown dito po sa Palawan. Ang Biblia po, mga kapatid, ay nagsasabi sa atin ng malinaw na ang maliit na sungay na ito ay kanya pong pinagbabadya na magsasalita siya ng kapamusungan laban sa Diyos. Ikalawa, lilipulin niya ang bayan ng Diyos. Ikatlo, mga kapatid, isipin niyang baguhin ang dalawa. Walang iba, ang kautusan ng Diyos at babaguhin din niya ang panahon. At di lang po yun, siya po ay merong panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, equivalent 3 taon at kalahati or 1,260 days or equivalent to 1,260 years in the Bible prophecy, natupad, nangyari ang sinabi ng buong kasulatan. At yan po ang ating pinag-aralan kagabi.
na ang maliit na sungay na itong lumaki at higit sa lahat, ito po yung kapangyarihang meron siya. Political na, religious pa. Religious na, political power pa. Dalawang pwersa ang pinag-isa. Ito po yung nag-usig at nagpapatay ng mga milyong mga tao na ayon sa kasaysayan, kung ang mga dugo ng mga pinagpapatay, maipon lamang, pwedeng lumutang ang pinakamalaking barko sa balat ng lupa. Sa Biblia, mahal kong mga kapatid, atin pong makita na ang lahat ng ito ay sinabi noon at natupad, hindi sa ating panahon, kundi natupad na ito noong mga panahon nula pa po tayo. Pero ayon sa Biblia, history repeat itself. In short, kung nangyari ito noon, bago dumating ang Panginoon, darating ang kagilagilalas na panahon. Kung nangyari noon, mangyayari din sa panginaharap. At kung loobin ng Panginoon, baka tayo sa ating kapanahon na mangyari ito, mga kapatid. Now, ikaw at ako must draw a line. Kanino ka sasanib? Kanino ka makisangkot? Kanino ka aanin? Kanino ka sasama, makisama at aayon? Sa Diyos o sa kaaway ng Diyos? Sa mabuti o sa masama? Sa totoo o mali? Sa Biblia o sa tradisyon? Ikaw ang dapat humatol sa sarili mo. Ang nangyari, mga kapatid, atin pong itinatanong una, sa mga kriteria o kaya kwalifikasyon o dili ba kaya paano makilala ang beast o ang sungay na ito. Ayon po sa Biblia, meron siyang authority from the pagan Rome. Atin pong napag-aralan, mga kapatid, na itong emperador ng Roma na walang iba si Emperador Constantino, ang kanya pong ginawa walang iba. Ang kanya pong trono, kanyang iniwanan. Ang kanyang sitro, kanyang iniwanan. Ang kanyang kapangyarihan, katanyagan, at ang kanyang pagiging kung anong meron sa kanyang kapangyarihan, ipinagkakaloob niyang lahat ito doon sa Pontifex Maximus. Doon po sa atin pong tinatawag Papa ng Roma. Buhat po noon, nung ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan, ang unang pinakapapang umupo sa kanya pong trono ay si Pope Vigilio. Ito po ang sinabi sa aklat ng LaBianca Professor of History, University of Rome. Sa pagkasunod-sunod ng mga Cesar, ay dumating ang pagkasunod-sunod ng mga Papa ng Roma. Nang lisanin ni Constantino ang Roma, ibinigay niya ang kanyang upuan. Saan? Sa Papa ng Roma. Natupad ang sinabi ng Biblia na itong dragon na kumakatawan sa ikaapat na hayop. Una leon, sunod uso, sunod leopardo, at ikaapat po ay isang dragon. Sabi po ng Biblia na ang dragong ito ay magbibigay ng kanyang kapangyarihan doon po sa sungay na maliit. Tandaan niyo po ha, ang ikaapat ay pagan Rome. Ang ikalimang o ang maliit na sungay, isa pa rin pong taga-Roma, bagamat di pagan Rome. Bakit? Ang taga-Romang ito, tinawag niya ang kanyang sarili hindi pagano, kundi tinawag niya ang kanyang sarili Kristiyano. Kaya nga po kung yung titingnan, ito po ang katuparan sa sinabi ng kasulatan na ang upuan ng emperador ng Roma, ipinagkaloob niya doon po, mga kapatid, sa tinatawag nating Papa ng Roma. Anong pangalan niya? Huwag niyo pong kalimutan. Emperador Constantino. Yan yung kanyang larawan. Emperador Constantino. Emperor Constantine. Ayon po sa ating pag-aaral sa Monumental History of Christianity, pahina 42 at 43, ito po ang sinasabi niya. Mula sa mga kasiraan ng imperyo ng Roma, may unti-unting bumabangon isang bagong pamunuan ng mga estado na ang kalagitnaan ay ang kapapahan. In short, mga kapatid, when we say kapapahan, hindi lang ang Pope. Ibig sabihin po, marami ito sila. Okay? Kung inyo pong pansinin, ayon po sa kasulatan, natupad ang mga baging ito. Tingnan nyo po, History of the Christian Church, Volume 3, page 271. Sabi po, si Vigilio, ang kauna-unahang Pope, umakyat sa upuan ng Papa, AD 538, sa ilalim ng pag-iingat militar ni Belisario. Bakit po? In short, hindi talaga siya gusto rin talaga ng maraming tao. Pero dahil sa pag-iingat nito pong isang dakilang militar na si Belisario, mahal kong mga kapatid, ayon sa pag-aaral, umupo ng maluwalhati ang Pope sa trono niya for the first time, 538. Dito nag-umpisa ang kanyang power. Huwag niyo pong kalimutan kasi mahalaga po yan mamaya sa ating pag-aaral. Nangyari po, yan ang Pope. Si Vigilio, pinakaunang umupo sa kapangyarihan sa pangalan ng Papa. Now, kung inyo pong pansinin, ikalawa niyang kapangyarihan ay worldwide religious power. Opo,
Sabi pa nga po ng Meyer's General History 455, ang Papa ng Roma ay talagang inangkin niyang kabuntugan pang buong mundo. Kahit tayo naman dito sa Pilipinas lahat ng halos presidente ng lupa humalik, lumuluhod sa kanya. Bakit? Tanyag siya. Ito pang sabi ng aklat na ito. Sa ilalim niya ay muntik nang maging mabuti ang pag-angkin, ang pag-angkin ng Papa na lahat ng mga pinaka makapangyarihang tao sa lupa, in short, ay mga alipin lamang ng Romanong Papa. Kita niyo mga kapatid, kahit sa England, sa Italy, sa Portugal, sa Spain, o sa amang bansa sa Europa, sila po secular bilang hari. Pero alam niyo po ba na ang hari mismo ay nag-pays allegiance and loyalty to the Pope? Pag sinabi ng Pope, di pwede. Kahit hari ka pa, susunod ka, mahal ko mga kapatid. Kaya nga po, nangyari bandang huli, sila po'y nag-revolt against the Pope. At isa po dito si Napoleon Bonaparte, na itinapos din po niya ang kapangyarihan ng Papa sa Roma. Ito po'y katuparan din sa sinasabi sa atin ng kasulatan. Ayon po sa kasaysayan, sa patuloy, Meyer's General History, page 455, halos lahat ng mga hari at mga prinsipe ng Europa, pag sinabing halos, hindi lahat, may ilan pang natira, ito po ang nakipaglaban-laban sa kanya. Sabi pa po, ng Europa ay nanumpa ng katapatan sa kanya bilang kaniyang higit na mataas na Panginoon, ang Roma minsan pang muli ang babaeng amo ng mundo. Ang Roma, na emperador ng Roma o kaya ang pagan Rome, siyang hari sa buong mundo kasi sinakop niya ito Umalis siya, pero hindi nawala ang kanyang kapangyarihan. Bakit? The same exercises ang ginawa sa katauhan ng Papa ng Roma. It's a system, of course. Ang sabi po sa atin ni Pope Leo XIII, sabi niya ito, pamumusong to hawak namin sa lupang ito ang lugar ng makapangyarihang Diyos. Di lang po yan. Sinabi po ni Pope John Paul II na ang kapapahan ay nagtamo ng pangbuong mundong impluensya, dangal at kabantugan. Nung dumating si Pope Francis sa Philippines, kahit pa po si Pope John Paul II, dalawang bisis na nakaparito, mahal ko mga kapatid, alam niyo po kung anong nangyari? Ayon po sa Biblia, nagtamo ng kapangyarihan pang buong mundo. At nung dumating dito sa Philippines, mahal ko mga kapatid, milyon-milyon ang ginastos ng gobyerno sa panahunan ni Noynoy Aquino. Kung atin pong pansinin, mahal kong mga kapatid, ang ikatlo ay walang iba. Claims equality with God. Pag sinabing claims equality with God, ito pong ibig sabihin noon ng salitang blasphemy. Ang blasphemy or pamumusong ay kinuha mo ang lugar ng Diyos na naging lugar mo. Or kinuha mo ang trono o karapatan ng Diyos na naging trono o karapatan mo. O di ba kaya inilagay mo ang sarili na Diyos sa harapan ng Diyos? O kaya nakapagpapatawad ka o nagpapatawad ka ng kasalanan tulad ng Diyos, ito ang tinawag ng Biblia, pamumusong o blasphemy. Tanong, kiniklaim ba ito ng Pope? Oo naman. Ang Pope mismo, mga kapatid, ang nagsasabi, anuman panuntunan ni Kristo, anumang mga batas, at kahit pa ang Biblia, kaya nga binago niyang Sabado, ginawa niyang Linggo, kasi mayroon siyang kapangyarihan above the Bible. Ito ang ito yung bagay na di dapat po, mahal ko mga kapatid, mangyari sana. Pero nangyari, katuparan sa sinabi po ng Biblia. Tingnan po natin. Anyway, ito po yung review po mga kapatid para ang flow ay inyo pong maintindihan ng gusto mga kapatid para po makuha ninyo ang pinaka-idea. Okay? At huwag niyong makalimutan. So ang sabi po, how does the Bible define blasphemy? Simple lang po, itong tulad nito, pag-angkin na ikaw ay isang Diyos. Sabi po ng Discreta Translat Episcop, ang sabi, ang Papa ay may kapangyarihang bumago ng mga panahon. Kita niyo yan? Magpawalang bisa ng mga batas. Pati batas ng Diyos, pinawalan niyang bisa Bakit? Sabado, ginawang Linggo. At magtanggal ng lahat ng mga bagay kahit na ang mga panuntunan ni Kristo. Ito, mga kapatid, ang blasphemy. Kaya nga tinawag sa Pope, Ama. Okay? O Vicarius Filii. In short, mga kapatid, kapalit ng Diyos dito sa lupa. Ito po hindi tama, hindi totoo. Ang sabi pa po sa atin, ang pang-apat ay persecuting power. Pinipersecute niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pagpatay niya sa bayan ng Diyos. Ayon po sa kasaysayan, mahal kong mga kapatid, sa 13 verse 7 ng Revelation, siya po, mahal kong mga kapatid, ay magpatay at papatay at talagang magbuwis ng maraming buhay ng mga tao, alang-alang lamang na dapat siyang masunod. Kasi nung araw, pagka hindi ka sumunod, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Santo Papa o ng Papa ng Roma o ng Katolikong Iglesia, ikaw ay dadanas ng kamatayan. Wala itong pinagkaiba ng mga Espanyol na dumating dito sa Pilipinas natin, mga kapatid.
Pagka hindi ka sumunod sa mga pare, pagka hindi ka sumunod sa mga praile, pagka hindi ka sumunod sa Iglesia Katolika, pag bumatingting ang kalimbangan, mga kapatid, o batingtingan, pagka nakita kang dilumuhod, 25 nga gupit. Sabi ko nga po sa inyo tingnan nyo po yung malalaki o mga katedral. Pumunta kayo sa ilalim, sa underground. Ako nakakita ako niya ng maraming bisis sa dalawa kong mga mata. Sa ilalim ng simbahan, mayroon pong malalaking mga bilangguan. Kalalaki ng mga bakal. Malaki pa dito. At makita mo nga ang iba, mayroon pang mga bungo. Pagka hindi ka sumunod sa kanila, patay kang bata ka. O mga kapatid, nangyarit na ganap ito. The church and state unite under Rome and persecute those who did not go along with with its teaching? Yes. Ang tawag agad sa iyo, heretics ka. Ang tawag sa iyo ay isa kang hiriko o isang taong laban sa kapangyarihan nila. Kaya nga po mga kapatid, actually itong mga Amerikano galing ditong Europe Okay? Galing tong Europe. Kung saan-saan na lang sa Europe na bansa. Bakit? Sila'y gustong magkaroon ng kalayaan. Wala silang kalayaan. Bakit? Ayaw ng Pope. Ang gusto ng mga tao, magbasa ng Biblia. Ang gusto ng Pope, ayaw. Ang gusto ng mga tao, sundin ang sinabi ng Biblia. Ang gusto ng Pope, sundin kung ano sinasabi niya o Biblia, ayaw ng kanilang kapangyarihan. So sila'y pinagpapatay, pinagpipersecute, ipinapako sa cross. At sila'y sinusunog, mga kapatid. Ang iba namang mga tao nakalayas at pumunta po sa walang ibang lugar na tinawag nating Amerika. Kaya ang tawag nito New World. So dito ang mga Amerikano nakakita ng kanila pong lugar sa Amerika. So lumawak at isa sa makapangyarihang bansa sa balat ng lupa at number 1 superpower pagdating sa militar, Amerika. Kung inyo pong pansinin, mahal kong mga kapatid, ang mga ito galing sa Europe, kaya mga Amerikano at Europeans, magkapareho lang ang mga muka. Dito atin pong mapansin, mahal kong mga kapatid, ayon sa Biblia, sila po ay nakakita ng kanila pong pinakatanggulan, taguan na may kalayaan. Ang tawag sa kanila, Protestant. Ang nakakalungkot lang, sa ngayon, ang mga Protestante ay lumayo na sa teaching ng mga Old Protestants or yung mga pioneers Protestants na unang-una, forefathers dumating sa dako po ng Amerika. Una, sila po ay mga Bible-belt people, pero ang dami ngayong atheist sa Amerika. Sila po ay mga Protestante ang nagprotesta sa Amerika, pero ang daming Katoliko ngayon sa Amerika. Sila po ay mga Protestante na ang kanila pong inaaral Biblia, pero diyan po nagmula ang Church of Satan. Napakarami sa kanilang atheist, napakarami sa kanilang mga kapatid na mga Hindus o Buddhist na yumakap sa hindi po pinaghihirapan ng kanilang mga magulang. In short, kung ang Amerika nung araw ay nagpadala ng maraming mga missionaries sa buong mundo, this time kapatid, ang Amerika ay nangangailangan mismo ng mga missionaries. Naku po, kaawa-awa ang Amerika sa totoo lang. So ang ginawa nila, pinagsusunog nilang mga tao nung araw basta ayaw sumunod sa kanila. Yun ba ang turo ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, magpili ka. Hindi sinabi ng Biblia, sunugin kita ngayon pagka hindi ka sumunod sa akin. Even though may impyernong sinabi ng Biblia, pero hindi ngayon. Ibig sabihin, nakalaan yan, depende sa iyong pagpili. Langit o impyerno, kaligtasan o pagkapahamak. Buhay na walang hanggan o doon sa walang hanggang kapahamakan. It's our decision. Hindi sapagkat ang ibang tao ang nag-decide na ikasunugin ko. No. It's not like that. Sinabi po sa atin, ang ikalima, na siya po'y maghahari, mga kapatid, sa loob ng 1,260 years. Ito po ang nangyari. Ang mathematical proof of identity or atin pong tingnan, mga kapatid, ang mathematical formation nitong bagay ito. Okay, umpisahan natin. Sabi po ng Biblia, 1 day, 1 year. So 1,260 days is equivalent to 1,260 years in the Bible prophecy. Sino ang naghahari at nagiging bantog sa loob ng 1,260 years? Ayon po sa Biblia at sa atin pong kasaysayan, ating makita, inyo pong nalala, si Pope Basilio umupo noong 538 bilang isang Pope at sa trono po niya, mga kapatid, siya po'y namamayagpag sa lahat ng mga opportunity at kapangyarihan bilang Pope. So noong 538, siya po ay naging isang makapangyarihan sa buong sanglibutan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang palugit sa kanya hanggang 1,260 years lang. Ano yung 1798? Alam niyo po, sa panahon ng French Revolution, si General Beltier inutusan po ni Napoleon Bonaparte, emperador ng Rome, emperador po, mga kapatid, ng France, na kung saan sinakop niya ang buong Europa. Dito natin po makita, ayon sa kasaysayan, na
Ang Pope noong 1798 ay hinuli po siya ni General Beltier. Yan po si Pope Vigilio, mahal ko mga kapatid, na umakyat noong 538 sa kanyang turno bilang Pope, ay hinuli ang pinakahuling Pope by the time. Kailan po? Noong 1798. Ito pong sinabi ng Encyclopedia Americana 1941 edition. Sabi po, noong 1798 siya, si Beltier, ang general ni Napoleon Bonaparte, ay pumasok sa Roma, binuwag ang kapamahalaan ng Papa at itinatag ang isang pamahalaang walang kaugnayan sa reliyon. Ang Pope kasi dalawa, reliyon na at the same time, gobyerno pa. Gobyerno na, ito po mga kapatid ay pang-reliyon pa. This time, isa lang. Hiwalay sa religion. Kasi ang religion, kapatid, at ang gobyerno kung magkaisa, ang kasunod nito, persecution. Bakit? Ikaw ang may hawak ng lahat ng pamantayan tungkol sa Biblia. Nasa iyo ang lahat ng pwersa pang-religyoso. Ang ayaw sumunod sa iyo, utusan lang ang gobyerno, patay talaga ang tao. At ganyan ang nangyari dito sa Pilipinas. Tingnan ninyo. Malimit malimit, hanggang ngayon makikita pa natin. Ang barangay hall, nandyan din talaga ang simbahan ng Katoliko. Tulad dito sa San Jose. Nandyan ang aming barangay hall sa harap. Pagitan lang, kalsada, ang harap, Katoliko. Pumunta ka mga kapatid, kahit pa sa Puerto Princesa sa bayan, andyan ang katedral. O kahit pa sa Cuyo, pumunta ka. Sa kanilang barangay hall, nandyan din po mga kapatid ang simbahan ng Iglesia Katolika. Ito ang pamaraan ng mga Romano-Katoliko nung araw na kung anong estilo nila doon ay ginawa nila dito sa Pilipinas. Kahit pa, well in fact, pag sinawag Teniente del Barrio ikaw na rin ang may karapatan at ikaw na rin dapat mamahala sa simbahan. Dalawa ang power mo, religious na, political pa. Yan po ang ginawa ng mga Espanyol dito sa balat ng lupang Pilipinas. Kaya nga po, kung inyong titingnan, ang dinala ng mga Espanyol dito, dalawang puwersa, gobyerno at simbahan. Sabi ko nga sa inyo, isang espada, hawakan mo sa hawakan, espada. Pero kung hawakan mo ang talim, baliktarin mo, cross. Dalawang dinala dito, religious and political power. Nakikita yan sa ating panahon. Kahit pa mga kapatid sa mga rally, di ba? Kahit pa sa panahon ni Marcos, ano yung rally? May awit pa. Madre, pare at sundalo, maging langit ang bahagi nitong mundo. O, pinaltasik si Marcos noong 1986. Huwag inyong pansinin, mahal ko mga kapatid, o mga dakilang mga kapatid at mga kapatiran ko kay Kristo, ang sinabi ng kasulatan nangyari at nagaganap at ang kasaysayan mangyari sa ating hinarap di magtatagal. Kaya nga sabi ko sa inyo habang may kalayaan pa akong magsalita dito, habang may kalayaan pa tayo magsabi kung anong katotohanan ng ating alam, ay dapat sabihin na natin. Kasi kung hindi natin sabihin ngayon, kailan? Kung hindi ko sasabihin sino? Kung hindi natin sasabihin sino ang gagawa nito? Hindi naman po pwedeng ang mangaral, mga kapatid, ay mga Mormon para ang mga mabubinyagan ay maging Seventh-day Adventist. O Baptist ang mga ngaral tapos maging Seventh-day Adventist. Imposibleng mangyari yan. At hindi pwede yan. Now, sinabi sa atin ng kasaysayan na hinuli po si Pope Pius VI at siya'y namatay sa edad na 86. Ganito po yan. Noong 538, nag-umpisa ang kapangyarihan ng Papa sa Roma. Noong 1798, natapos ang kanyang kapangyarihan. In short, atin pong kunin kung ilang taon siya na namamayagpag. Ito po, 1798, natapos ang kanyang kapangyarihan. 538, nag-umpisa ang kanyang kapangyarihan. I-minus mo ang 538 sa 1798, mga kapatid. O 1798 minus 538, kalalabasan, 1,260 years in the Bible prophecy. Again, look your history. Basahin mo yung kasaysayan. World Almanac and Book of Facts, mga Ferraris Ecclesiastical Dictionary. Or basahin nyo mga kapatid, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, at lahat ng mga kasaysayan, kahit pang modern time na living past o world history, inyong masumpungan, aking masumpungan, ating mabasa. Wala na sa balat ng lupa na may power na dalawa. Religious na, political pa. At the same time, na mayagpag sa loob ng 1,260 years. Kapapahan lang. Check your history. Sinabi, babaguhin din niya ang kautusan ng Diyos. Babaguhin niya ang kautusan ng Diyos. O mga kapatid, bakit po araw ng linggo ang pagsamba ng maraming mga Kristiyano ngayon? Simple lang. Bigyan ko kayo ng kunting background. Ang mga pagano tulad ni Emperador Constantino at iba pang mga pagano, sila ay mga sun worshippers. Kahit pa po sa Egypt, kahit pa po sa Babylonia, kahit pa po sa Medo-Persia o Persia, mismo sa sariling Roma, sila po ay mga sun worshippers. Sila ngay mga pagans, hindi sila Christians. Bakit sa araw sila sumasamba? Sapagkat ang araw ay makapangyarihan at meron silang Diyos na araw. At meron silang mga Diyos-Diyosang araw. Mahal ko mga kapatid. Sa kanila kasi, ang araw ay hari ng mga hari
o kaya ang araw ay Diyos para sa kanila. Kasi kung walang araw, patay. Totoo naman talaga, patay ang lahat ng elemento sa balat ng lupa kung walang araw. Pero ang tama, huwag ang araw sambahin. Ang gumawa ng araw, ang dapat sambahin, yun ang tama. Ito pang sabi, The Catholic World, March 1994, page 809. Ang araw ay isang pangunahing Diyos sa paganismo. Ang araw ay may mga mananamba sa oras na ito. Sa Persya at ibang mga lupain mayroong sa katotohanan. Ito pang sabi, sa katotohanan isang bagay na marangal, malahari tungkol sa araw. Talagang ka naman, very fabulous. Ano? Ginawa itong isang angkop na sagisag ni Jesus. Kita niyo mapatid ha? Ginawa nila itong sagisag kay Jesus. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang Kristiyano at ang pagano nag-join. Ang tawag nito compromising, nag-compromise. Ayaw ng mga pagano sumunod sa Kristiyan, ayaw din ng mga Kristiyan sumunod. Kaya ang ginawa, meet at the middle. Anong sabihin? Dapat mapanatili pa rin yung kanilang pagsamba. So ang ginawa, ang kanilang mga ribulto na mga pagano pinalitan ng pangalan. Pero ang katawan, pagano pa rin. Tulad halimbawa, si Pedro mga kapatid, si Santiago, si Pablo, kahit po si Jesus Christ, si Mary, si Joseph at si Jesus Christ. Ito mga kapatid ang pinalit. Meron silang tatlo na Diyos-Diyosan. Halimbawa, si Joseph, ito po yung kanilang Diyos-Diyos ang Sinemrod. Si Mary, ito po mga kapatid si Semiramis. Ang ikatlo, si Jesus Christ, ito po yung si Tamos, anak nila. So, ang katawan pagano, pero pinalitan pangalan Kristiyano. Isa pa diyan. Si Kristo daw ay pinanganak December 25. Ang tutunon, hindi pinanganak si Kristo December 25. Sa December 25, ayon sa kasaysayan, ay pinanganak talaga ang Diyos-Diyusan ng mga pagano na ang tawag si Tamos. Ginawa lang Kristiyano. Kaya nga po, mahal ko mga kapatid, sa ABCB na panood ko ito kay Kuya Kim, na hindi talaga pinanganak si Kristo sa araw ng Disyembre 25 o sa pizza Disyembre 25. Na ano pa po ang nangyari? Ito pong nangyari, ayon po sa Catholic World, pinalitan niya ang lumang paganong pangalan. So ang pagano na pangalan, pinalitan nila. Ito ang nananatiling itinilagang pinabanal. At kaya ang paganong linggo, so ang linggo talaga, pagano talaga yan. Ano ba namang klaseng debating abutin dyan? Talagang linggo pagano yan. Yan ang kasabi Catholic World na yan. Na itinilaga kay Balder. Sino si Balder? Ay naging Kristiyanong linggo, banal kay Jesus. Ito yung Diyos na araw si Balder. Pero ang linggo, mahal ko mga kapatid, itinilaga nila kay Jesus. Kaya kung makita nyo sa mga rebulto kung si Jesus nga ba naman yan, na ang sabi na si Jesus si Maria, makita nyo sa ulo nila mga kapatid, may bilog. Anong ibig sabihin ng bilog? Representing the Sun God. Sample, pakita ko sa inyo. Noong araw, ito po sa Persya, kahit pa po sa Roma, sumasamba sila sa araw. Itong pananampalatayang pagano, dinala ito sa Kristiyanong Katoliko Romano. Paano nangyari? Ito mga kapatid, kinuha ko ito kanina lamang sa internet. Okay, Beyonce Grammy, Sun Goddess Worship. So sila sumasamba sa mga goddess na araw na kanilang sinasamba. Isa na po dito si Balder. Nakita nyo yung isang ribulto dyan sa baba, yung kulay puti yan mga kapatid, na meron po nakaikot ganyan at parang may rays na ganon. Kahit doon sa itaas makita ninyo, it represent the Sun God. Yan yung sa mga pagano. Ay paano yan pumasok sa Iglesia Katolika? Same story. Bakit? Ang kapangyarihan ng kapapahan, ibinigay galing sa paganong Roma. At siya po'y taga-Roma din naman at inikot ang buong mundo at naging makapangyarihan. Kasama ng Pilipinas, biktima niyan. Yaan mga kapatid ay nasa Iglesia Katolika. Sampulan ko kayo. Tingnan nyo yung, kilala naman nyo yan. Yung tinawag Jesus Christ, bawat alas 3 ng hapon may pag-pray diyan. Pati si Maria, nakita nyo yung mga arong kulay yellow? Kita nyo yung bilog sa kanilang ulo? It represent the Sun God. Sinasamba pa rin nila ang araw. Ano pat ang araw o Sunday ay araw ng kanilang pagsamba ng mga Kristiyanong Romano-Katoliko. Pero ang problema, dumating dito sa Pilipinas sila, yun pa rin ang itinuro, ngayon ating itinutuwid ayon sa Biblia, na ang pagsamba ay hindi Sunday, kundi Saturday o ikapitong araw o Sabat ayon sa Biblia. O hindi lang yan si Kristo at si Maria kapatid. Ito pa bagong-bago sa isang magazine. Pangunahing tampok nakalagay po mga kapatid, si Pope Francis yan. The New Roman Empire. Yan po ang nakatagay sa Time Magazine. Bakit po ang Pope may hawak, tapos may bilog ng ganon, tapos may mga rays? It represents the sun.
Kahit pa po yung kakain ng ostya panahon ng misa, di ba bilog yun? Even it represents the sun. Ang sabi pa po sa Time Magazine, the New Roman Empire. Bakit po New Roman Empire? Kasi nga, ang imperyo ng Roma, nagbigay sa Papa ng Roma ng kanyang kapangyarihan at ito po ay nakatakdang maging makapangyarihan sa buong sanglibutan. No question, ang Katoliko sa buong mundo ngayon, if I'm not mistaken, 1.3 billion or 1.4 billion around the world. Bakit? Bata pa lang, kapapanganak, 1 month old pa lang, Katoliko na. Bakit uwisikan agad Katoliko na? Walang Bible study, walang turo patungkol kung anong Iglesia Katolika, walang pagturo kung ano ang tungkol sa tinatawag na Biblia. Basta pumunta ka lang ng simbahan, obligasyon mo yon, dapat mong alamin. Pero marami sa atin, automatic Katoliko na agad. Bakit? Nanay, tatay, Katoliko. Pero mga kapatid, patungkol sa pag-aaral o pag-aaral ng Biblia, I'm so sorry, di ko naman po nilalat. Maraming hindi nakakaalam nito. Kahit itong ating pinag-aralan ngayon. Itong si Constantino, ibinigay niya ang kanyang trono sa Papa ng Roma. At nangyari mga kapatid, itong ginawa ni Constantino. Batas ni Constantino 321. Itong sabi niya, sa kagalang-galang na araw ng araw, Sunday, kaya nga sabi ko sa inyo, araw ng araw, no? Ano ba sa Tagalog ang sun? Araw. Ano sa Tagalog ang day? Araw pa rin, kaya araw-araw. Sabi ni Constantino, sa kagalang-galang na araw, tumutukoy sa Sunday, hayaang mamahinga ang mga pinuno ng mga batas at mga taong nanirahan sa mga lungsod. At ipasara ang lahat ng mga pagawaan. Marso City 321. Saan mabasa? Codex Justinianus 3:12-3, Trans Philip, Scott History of the Christian Church, 5th edition, New York, 1902. Mahal kong mga kapatid. So dito inyong makikita na pinag-uutos niya ang lahat ng tao mamahinga sa araw ng linggo. Hindi lang po yan. Dinala pa po ito mapatid sa konsilyo ng Laodicea noong 336 na ang kabanalan ng Sabado ipinalit at inilipat sa pagiging araw ng linggo na. So ang Sabado, pinalitan ng linggo. Isa sa patunay niyan, itong Converse Catechism. Pakinggan po ninyo. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do you observe Sunday instead of Sabbath? Answer, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Hindi lang po yan. Sabi po sa Catholic Mirror, the Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed, pinalitan, past tense, no? Changed the day from Saturday to Sunday. Wow. Sino kang pwede magbago niyan? Wala, mga kapatid. Ito pa po, Catholic Church. Okay? The Catholic Church claims that the change Saturday, Sabbath to Sunday was her act. And the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things. So dito mga kapatid, malinaw na talagang pinalitan nila ang araw ng Sabado at ginawa po nilang araw ng Linggo. Okay? Sabi pa ng Matthew 15 verse 9, in vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Sa Tagalog pa, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin na mga nagsipagturo ng doktrinang gawa lamang ng tao. May nagtanong sa akin, Pastor, kung ako po'y mangingilin sa araw ng Linggo at hindi ako mangingilin sa araw ng Sabado, maliligtas ba ako? Ito po ay isang masakit na katanungan, lalo pa sincero ang nagtatanong at nag-iisip yung nagtatanong, ay talagang mabigat sa kanyang kalooban. Ang hirap mga kapatid, ako honestly, maraming tanong na madali lang sagutin, pero itong isang tanong nito ay mahirap para sa akin sagutin. Hindi sapagkat mahirap sagutin, kundi mahirap kasi ayaw kong masaktan siya. Di ba? Pagka mahal natin, kahit gusto nating magsalita at galit na tayo, kung ayaw natin siyang masaktan, kasi mahal natin siya, dinidibdib na lang natin o atin na lang sinasarili. Sabi ni Kristo Jesus, kahit sumamba ka pa sa araw ng Linggo, since ang Linggo ay doctrine of man, wala pa rin kabuluhan yan. Ayon sa Biblia. Walang kabuluhan. Palibasa walang kabuluhan, walang saysay. Kung sa Cebuano pa, walay pulos. Sigig simbag Domingo, way hinungdan. Ayon sa Biblia, malinaw mga kapatid na ito po'y doctrines of man. Ito pa po, Catholic Mirror. The Catholic Mirror official publication of James Carnell Gibbons, sabi niya September 23, 1893, the Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Ang linaw eh.
Ito pa, mahal kong mga kapatid. Palitan natin to. Ito pa, Cardinal James Gibbons ulit. Ito ha, iba ng aklat nito. James Cardinal Gibbons, Archbishop, Baltimore, 1877. Ang tagal na po nitong bishop na to, no? 1921 is a signed letter. Talagang sinilihan niya. Tinatakan niya. Sabi pa po, is Saturday the seventh day according to the Bible and the Ten Commandments? Yun po ang tanong niya. Sa libro niya po kasi sagutan eh. So ang Sabado ba ni kapitong araw ayon sa Biblia ay nasa 10 utos? Okay, sagot yes. Okay. Is Sunday the first day of the week and did the church change the seventh day, Saturday? For Sunday, the first day, I answered yes. Did Christ change the day? I answered no. So, ang itong pagkapitong araw sa linggo ay Sabado? Yes, ang sagot niya. Ang tanong, pinalitan ba ni Kristo ang araw ng Sabado patungo sa araw linggo? Sagot ng kardinal, no? I said no. Wala. Niya sinabi. Pupunta tayo mga kapatid dito sa mga Catholic. Okay? Akin na lang po ito munang lalampasan. Ano po? Brother Miko, nandyan pa ba yung record natin noong bishop na nagsasabing I offered $1,000? Nandyan pa ba? Hindi nakaprogram? Di bale, ipapapanood ko po sa inyo bukas po, mga kapatid. Mismo ang Pope, ni Pope, ang bishop o cardinal, ay nag-offer ng $1,000 kung sino man ang makapagbasa. Mismo si T. and Wright, GSSSR, in a lecture of Hartford, Kansas, February 18, 1884. Ito po ang offer niya. I offered $1,000. Sabi niya, wag niyong kalimutan ha, magkano ang offer niya? $1,000. Wow, laking pera to Times 50 o 50 mil din. Kahit mag-lockdown pa ng 5 buwan. Mayroon kang 1,000 a month. Survive na. Konting kain lang. 50,000. Ito ang sabi niya. Baka sakali makuha nyo. Sabi niya, I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone. Magbibigay na silang $1,000 kung sino makapag-prove, makapagpatuloy sa Biblia lang talaga mula, that I am bound to keep Sunday holy, na ipinag-uutos, sa Biblia lang daw talaga mabasa na ako'y dapat mangilin ng araw ng linggo. Sabi niya tuloy, there is no such law in the Bible. Siya na rin ang bumawi. Walang ganyan sa Biblia. It is a law of the Catholic Church alone. Ito'y batas lamang ng Iglesia Katolika. Pero kung sakali may mabasa ka sa Bible, may offered siyang $1,000. Dali-dalian nyo, baka maunahan kayo ng iba. Magpatulong na kayo sa mga pare, magpatulong na kayo sa mga madre, sa mga ministro at mga pare ng protestante na ang sabi nitong isang taong ng hamon, basahan daw siya ng isang bersikulo lamang sa Biblia na nagsasabing, dapat kong ipangilin ang araw ng linggo. Kung may mabasa, $1,000, kapatid. Yan ang sinabi niya. Okay? Dadako tayo dito sa mga protestante. Kasi ang pangako ko, sa Catholic, bakit linggo sila? Yun ang mga dahilan. Ito ngayon ang magandang tanong. Ano namang dahilan nitong mga protestante? Dito tayo sa mga protestants. Ayaw kong magdagdag, ayaw kong magbawas. Kung anong sinabi nila, yun lang ang akin. Okay? Now, ito naman po ay naka-broadcast tayo. In short, Brother Miko, pwede naman nilang i-review to, di ba? Okay, ito pong masabi ko sa inyo. Lahat ng librong inyong makikita at mababasa dito, pwede naman yung i-review to. Post ninyo, sulat. Post ninyo, sulat. Tapos may internet naman kayo. I-search nyo. Kung talagang honest Christian kayo, honest seekers of truth kayo, honest people, honest seekers of the Bible's truth, my friends, to tell you, do it, please, ng iyong makita mismo. Kasi nilalait ang Seventh-day Adventist. At sinasabi, yung Sabado ninyo, hindi yan totoo. Linggo lang talaga. Ako naman sa totoo lang, kahit laitin mo ako ng mula sa ulo hanggang talapakan, I don't care. What do I care is, I would like to tell the truth, no matter what, tanggapin mo man o hindi. That's all. Kasi ang sabi ng Biblia, humayo kahit mangaral, niya sinabing humayo kahit pilitin ang tao. No.
Pagka anak ka ng Diyos, hahanap ka talaga ng paraan. Kung anak ka ng Diyos, gagawa ka talaga ng kapamaraanan. Yakapin mo lang katotohanan kahit buwisan pa ng iyong buhay. Ito tayo, protestante tayo. Sinalungat ng mga protestante ang kanila na ring sarili. Malaking dagok yan. Tanong, paano sinalungat ng mga protestante ang kanilang sarili? Umpisa na natin na Baptist, Pentecostal, Presbyterian, UCCP, okay? Pati na Mormon. Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo. Okay? Basta mga Protestants. Sabi nila ang Seventh-day Adventist Protestants. Ang totoo po, ang Seventh-day Adventist sa ibang mga tao, kinalasify nila na Protestant. Pero ang totoo, ang Seventh-day Adventist hindi Protestant. Okay? Marami kang mababasa na kinakategorya na nilagay sa Protestant. Bakit naman, kahit kailan ang Seventh-day Adventist hindi nagpo-protesta? Ang nandyan sa Biblia, sinusunod lang. Okay? Ba't kailangan magprotesta ang Seventh-day Adventist? No way. Pero ang Biblia malinaw kung ano ang katotohanan. Ito mga kapatid. Paano po sinalungat ng mga protestante? I'm so sorry po. Marami akong mga kaibigang mga pastor ng mga Protestants. I salute you, sir. I beg your pardon. But I would like to tell you this very, very truth. I'm bound to tell the truth. This is not about me. This is about your salvation. May the Lord bless you. Let's continue. Sabi po ng Ezekiel 16:44, narito, bawat sumasambit ng mga kawikaan ay sasambit ang kawikang ito laban sa iyo na sasabihin kung ano ang ina, gayon ang kanyang anak na babae. Sa English pa, mother like daughter. Ang mga protestante nagprotesta sa Iglesia Katolika. Pero ang mga protestante galing talaga sa Iglesia Katolika. Ito yung nanay. Maraming nagsilabasan. Mga anak din niya yon. Daughters. Lumabas. Kaya lang, yung lumabas, linggo kung mangilin. Yung kanilang iniwanan, linggo rin. Sabi ng Biblia, mother like daughter. Tanong, gaano katotoo? Ito po ang sabi. Tuloy. Marcos 7:7. Their worship of me is worthless. The things they teach are only human rules. Yan pang sinabi mga kapatid. Talatang 8. You have stopped following God's command, preferring instead the man-made rules you got from others. Kita mo yan? Kuha mo lang ito, tanggap mo lang ito, gawa mo lang ito, gawa lang ito ng iba. Now, ituloy po natin mga kapatid. Ayaw ko kung mabasa nyo yan kasi medyo maliliit. Pero ito, sinulungat ng mga protestante ang kanilang mga sarili. Tanong, paano niyo mapatunayan na ang Iglesia Katolika ay may kapangyarihang magtakda ng mga pangilin? Sagot, sa pamamagitan ng kanyang sa katunayang ipinangilin ang linggo, salip Sabado, na inaamin din naman ng mga protestante at sa gayon nga'y sinalungat nila ang kanila na ring sarili. Very clear. Very clear. Sa mahigpit na pangingilin ng araw ng linggo at di pagpangilin ng ibang mga kapistahang ipinag-uutos ng Iglesia Katolika. Alam niyo, Iglesia Katolika, thousands of laws ang kanilang ginagawa. Ayaw nila doon. Kaya umalis sila tulad ng rebulto, prosesyon, o pagsamba sa mga rebulto at larawan, o mga tradisyon, di ba pa? Ayaw nila. Lumabas sila. Kailang bit-bit pa rin nila ang ang tatak ng Iglesia Katolika ay Sunday. Ang sabi po, mga kapatid, sinalungat ng mga protestante. Tinaguri ang protestante, linggo pa rin ang pangilin. Ang sabi po, hindi ko malimutan niya, sa Takras Academy, sa Takras Nara, nabasa ko po ang isang aklat. Ang pangalan po, Student Encyclopedia, page 10. Sabi doon, ang mga protestanteng umalis sa Iglesia Katolika, hawak pa rin sa tainga at sa liig. Bakit? Sa pangingilin nila ng araw ng linggo. Totoo naman eh.
Walang debating nangyari sa kalagitnaan ng Katoliko at Protestante o Protestante o Katoliko na ang topic, patutunayan ko ang araw ng pagsamba linggo. Ay bakit? Ay pareho silang linggo. The same feather flock together. The same birds. The same feather are the same birds. Ang sabi nga. Ang truth doon mga kapatid, same story. Ito pa po. Bago nagkaroon ng mga Protestante, the Catholic Mayor September 23, 1893, ang Iglesia Katolika sa mahigit 1,000 taon, mahigit more than 1,000 years. Bago nagkaroon ng mga Protestante, bago pa nagkaroon ng Baptist, Pentecostal, USSP, Mormon, Iglesia, Glipay at iba pa, bago nagkaroon ng mga Protestante, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, pinalitan ang araw ng Sabado tungo sa araw ng Linggo. Ang Kristiyanong Sabat, Sunday. Ginawa na nila ang Sunday, Kristiyanong Sabat na daw. Na sa mga araw ngayon ay kinikilalang nagmumula sa Iglesia Katolikang simbahan na hindi pinagtatalunan sa kalagitnaan ng Protestantismo. Sinong Baptist versus Catholic, debate sila. Ang topic, anong araw ng pagsamba? Walang ganon. Hindi nila pinagtatalunan yan. 1,000 munang mga taon mahigit ang lumipas. Bago mayroong kahit isang Protestante sa balat ng lupa, linggo na ang pangilin sapagkat pinalitan nila ito. Di lang po yan. Ito pong sinabi po ng Our Sunday Visitors, February 5, 1950. Protestants, sabi po dito, Protestants do not realize that by observing Sunday, they accept the authority of the spokesperson of the church. Sino yon? The Pope. Because the head of the church, of the Catholic Church, is the Pope. Sabi po yun ng Our Sunday Visitor, February 5, 1950. Ito pa. Faith of a Million, Reverend John O'Brien, page 441, 422. Ngunit yamang ang Sabado, hindi linggo, ay tiyakang binanggit sa Biblia, hindi ito kapansin-pansin, hindi ba ito kapansin-pansin na ang mga hindi Katoliko, tinutukoy Protestante, na nagpapanggap na tuwirang hango ang kanilang relihiyon sa Biblia ay hindi sa Iglesia ay ipinagdiriwang. No, sila daw nagmamalaki o nagmamayabang ng kanilang pananampalataya, Bible-based talaga. Talagang, sabi nga ay talagang, ang tawag nga nila nito, evangelical talaga. Ano po ang nangyari mga kapatid? Sinabi po nila sa pagpapatuloy, ang linggo sa halip na Sabado, siyempre, ito ay salungat. Ngunit ang pagbabago ay ginawa halos 15 siglo bago nasilang ang Protestantismo. Sila'y nagpatuloy sa pagtalima. Ang dami kong mga minamahal na mga kapatid na nire-respetong mga born-again pastors, kahit mga members pa. I'm sorry po to tell you mga kapatid ng mga Adventista. Ang dami kong nakikitang mga born-again, mga Baptist, Pentecostal na mga mababait. Masabi ko nga minsan, mabait pa kaysa sa Adventist. Matulungin, maawain. Ang problema lang, di nila alam ang katotohanan. Kahit nga yung pagkain ng baboy, kumakain eh. Bakit? Walang nagtuturo. Kung puntahan nilang pastor, tatawa-tawa pa, idipinsa pa ang baboy makain. Kasi lahat daw ng marumi, malinis na. Kaya nga tayo nagka-virus ngayon. Kinain nilang paniki, malinis na rin daw yan. Buhaya, o kaya may buhaya sisig, bayawak, ahas, daga, palaka. Malinis na rin daw yan, pwede nang makain. Exotic pa. Ay, nako. Sana marami pa tayong radio station at mga ngaral para marami pang mga taong mabuksan. Malina po, ang linggo ay talagang salungat ang mga Protestante tungkol dito. Hindi sa inyo yan, kapatid, ng mga Protestante. Hindi sa inyo nagmula yan. At wala sa Bible yan. Ang Protestante paglabas, pagkalinggo, samba rin. Pero bago nagkaroon ng Protestante, 1,000 taon munang lumipas, ang linggo pinalitan na. Ang linggo ipinalit na sa araw ng Sabado. Ito po mga kapatid, sabi pa dito ni Peter K. Cremier, Catholic Church Extension Society, 1975. Ang sabi niyan, Protestant churches is laughable. Alam mo ba, Brother Mick, kung laughable? Hindi mo alam, absent ka niyan.
Ang ibig sabihin ng laughable, katawa-tawa. Ang mga Protestant churches daw, katawa-tawa. Hindi ako may sabi, ha? Ito ang sabi niya. Regarding the change from the observance of the Jewish Sabbath to the Christian Sunday, I wish to draw your attention to the fact, sabi ni Peter K. Crinier. Ito ang sabi niya. That Protestants who accept the Bible as the only rule of faith and religion. Ang mga Protestante daw, sabi Biblia lang, ang only rule of faith and religion. Should by all means, sa lahat ng kapamaraanan, go back to the observance of the Sabbath. Hoy, balik kayo sa pangingilin ng araw ng Sabbath. Bakit? The fact that they do not, ang katotohanan, di nila ginagawa ito. But on contrary, oy, kabaliktaran patuloy nito, observe the Sunday sa halip Sabat. Ano po ang term niya dyan, yung kulay yellow dyan? Stultifies them in the eyes of every thinking man. Alam niyo po mga kapatid, yung ibig sabihin ng stultifies? Tingnan ninyo sa dictionary kung anong meaning yan. Brother Miko, search mo nga sa dictionary. Alam niyo po anong ibig sabihin yan? Stupid. Yeah. Tingin nyo. Katawa-tawa. Wala sa tamang kaisipan. Stultifies. Bakit? Ang pinagmamalaki kasi, Biblia lang ang basihan ng katotohanan. Biblia, Sagrada Escritura alone, ang siyang dapat basihan ng religion. Pero ang dapat ipangilin sana Sabado, uy, in contrary, kasi yun ang sinabi ng Biblia, Sabado. Linggo ang ipinangilin, nagawa lang ng Iglesia Katolika. Therefore, laughable, katawa-tawa. Biblia daw ang basihan, pero hindi naman sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Anong term dyan? Mentally or absurd. Sabi niya, mentally Foolish. ill. Foolish. Ano pa? Absurd. Ano pa? And fool. Fool. Ano pa? Tingnan mo pa sa Webster Dictionary, stupid ang term din ginamit eh. Ako. Meron? Ako. Stupid. Scroll mo. Foolish. Hindi pa ako may sabi niya na, stupid, foolish, yan po ang meaning stultifies. Why? Kasi sinunod mo ang kautusan na hindi naman iyo. Yan po mga kapatid. I'm so sorry po, but that's the reality. Okay? Marami pa ito eh. Protestant Church laughable. Ito pang sabi pa po ni Peter. We frankly say, yes, the church made this change, made this law, Sunday observance. As she made many other laws, for instance. Ang Catholic daw gumagawa ng ibang mga batas. For instance, ito, as she made other laws, for instance, the Friday abstinence, yung tinatawag ng Good Friday, the unmarried priesthood, gawa-gawa lang din po ng Iglesia Katolika yan, yung mga pare di mag-asawa, the laws concerning mixed marriages, pwede rin po mag-mixed marriages ang ginagawa ng mga hari, the regulation of Catholic marriages, and 1,000 other laws. Kasama na dyan ang linggo. Laughable nga naman. Ito pang sabi niya, it is always somewhat laughable, katawa-tawa, to see the Protestant churches in pulpit and legislation demand the observance of Sunday, of which there is nothing there in the Bible. Tama yan. Katawa-tawa nga naman. Ang tapang mo pang magturo ng linggo. Wala naman yan. Katolikong may gawa niyan. Tapos sabihin mo, protestante ka, nagprotesta sa Iglesia Katolika. Laughable ka nga naman. And contrary to the truth. Dami nito. Iglesia. Tandaan niyo po ito mga pangalan ng mga churches nito ha. Isa dito, Anglican Episcopal. Sabi nitong Anglican Episcopal. And where are we told in the scriptures that we are to keep the first day at all? Saan daw sa Biblia mababasa na dapat natin ipangilin ang araw ng una o linggo? We are commanded to keep the seventh day. Tayo inutusan ipangilin ang araw ng ikapito. But we are nowhere commanded to keep the first day. Wala sa Biblia tinuturo yung linggo ipangilin. Anglican Episcopal. Sunod, Anglican Episcopal pa rin, tuloy niya.
The reason why we kept first day of the week holy instead of seventh day, ang dahil bakit panangilin ng araw ng linggo sa halip na Saturday, ang sabi, mahal ko mga kapatid, ito ang sabi niya, for some reason that we observe many other things, not because the Bible, hindi sapagat sinabi ng Biblia, but because the Catholic Church has enjoined it. Kasi ito, utos sinabi ng Iglesia Katolika. Okay. Kasunod na po, Baptista naman, si Dr. Edward T. Has Cox. Yan ha, Anglican, Episcopal, ito po, Baptist. Of course, I quote well, know that Sunday did come it truth in early Christian history, but what a pity, it comes branded with a mark of paganism. Ano daw? Branded coming from the paganism. Baptist Church yan. Ito pa, sabi pa niya, tuloy ng isa pang Baptist na si Edward Has Cox. There was and is a commandment to keep holy the Sabbath day, but that Sabbath day was not Sunday. Tuloy natin. Lutheran. Sabi naman ng Lutheran Church. So, merong Episcopal yan, meron na tayong Lutheran, may Baptist na tayo, may Anglican. Sabi niya dito, we have seen how gradually the impression of the Jewish Sabbath faded from the mind of the Christian church, and now completely the never thought underlying the observance of the first day took possession on the church. Pumasok lang ang araw ng linggo sa simbahan. Lutheran Church. Okay. Ano pang church ito? Congregationalist. It is called clear that whoever regularly or devotedly we may spend Sunday. Kahit gaano mo pa kadiboto, nagsisimba ka sa araw ng linggo, sabi niya, we are not keeping the Sabbath. Pag kay sumasamba sa araw ng linggo, kahit gaano pa kadiboto, hindi mo pa rin na ipangingilin yan na Sabbath. Bakit? Ang Sunday first day of the week, ang Sabbath pang 7. Kaya ang Sunday, hindi Sabat. Kapatid, sabi ko kayo, lahat ng araw pwede sumamba. Pero isang araw lang sa 7 linggo, sa 7 araw na isang linggo, ang pangilin na tinatawag, Sabado lang. Okay? Sunday to Friday, hindi pangilin. Ayon sa Biblia. Sa Biblia ang pangilin, ika-7 araw. Yun ang binasbasan, ipinangilin at ipinagpahingan ng Diyos. Yan po congregationalist. So meron na tayong alin? Baptist, Congregationalist, Anglican, Lutheran, Episcopal yan. So, why million keep Sunday today? Akin na lang po ito in advance ng konti mga kapatid sapagkat mahaba, lampas na namatay na isang oras. So, why million keep Sunday today? Simple lamang. It's coming from the pagan Rome. The power was given to the Pope. The Pope became the religious and political power na ang mga hari at mga prinsipi sa halos sa buong mundo. Sakop niya, pati Pilipinas, sinakop niya 85% ng mga tao sa Pilipinas, Katoliko. Anong nangyari? Pinalitan nilang araw ng Sabado tungo sa araw ng Linggo. At pinagtatawanan pa nila ang mga kaibigang mga protestante. Nagprotesta, kunwari, hindi naman kunwari, talagang totoo yung nagprotesta. Sa Iglesia Katolika, pero hawak pa rin ang Iglesia Katolika sa kadahilan ng Linggo pa rin ang kanilang pangiling wala sa Biblia. Paano sinalungat ng protestante ang kanilang mga sarili? Sa pamagitan na rin sa mahigpit nilang pangingilin sa araw ng linggong wala sa Biblia. Choose you this day. Sino kapatid ang gusto mong paglingkuran? Diyos ba? O tao? Katotohanan ba? O tradisyon ng tao? Mamili ka. Palibas ay wala na po tayong oras mga kapatid at oras na po ng ating quiz on the air. Hinihiling ko po sa inyo, sa ngalan ng Panginoon, huwag po kayong magalit sa akin. Kung magalit po kayo sa akin, tiisin ko na lang. Mahal ko po kayo. Anong dahilan na kayo aking saktan? Kapatid, hindi sapagkat minamalit ko ang pamunuan ng Adventist. Wala po akong sweldo dito.
Hindi ko kayo nakikita, mga kaibigan. Mabuti pa kayo, nakikita niyo ako. Lalo tigit kung di pa kita kamag-anak. Anong dahilan para insultuhin kita? Anong dahilan para saktan kita? Anong dahilan na para ikaw ay aking panglaitin? Hindi nga kita kilala. Pero kapatid, ang pagsabi ng katotohanan ay hindi po ito panglalait. Hindi ito panggigialam sa reliyon ng mareliyon. Hindi po ito paninira. Again, pagtanggapin mo ang katotohanan, tinanggap mo ang Kristo. Kahit sinabi po pa ngayon, si Kristo ang aking Panginoon, si Kristo ang aking Diyos, ako'y ligtas sa biyaya, ako nanampalataya sa Kanya. Pero kung nilalabag mo pa rin ang Kanyang kautusan, anong klase kang tao na nag-aangkin si Kristo ang iyong mahal at pinaglilingkuran habang nilalabag mo mismo ang Kanyang dakilang kaluban, ang Kanyang kautusan? It's a challenge. Again, hindi po ako dito nagsasalita kasi ako, trabaho ko ito, sinusunduan ko. No. It's because of the truth. Because I love you. You're my brother. You're my sister. This is the truth. This is reality. Sabi ko nga po sa inyo, inyo naman po ito pwedeng, pwede nyo itong i-download. Reviewin nyo. Basahin nyo lahat. Makikita nyo ang buong katotohanan. Accept the truth, and the truth will set you free. Jesus said, malapit na pong matapos ang sanlibutan. Kapatid, kaibigan, magiliw kong mga tagapagsubaybay. Accept the truth, and the truth will set you free. Don't listen to your pastor. Don't listen to anybody, even to me. Listen to the calling of the Holy Spirit, prompting your heart to obey the truth. Do not resist the power of the Holy Spirit. Accept the truth, and the truth will set us free in the name of Jesus. Make your step to the Lord, my friend. And the Lord will bless you. Because He loves you so much. Don't you know that the God the Father loves you so much more than His Son? When it said so. Isipin nyo, hinayaan niyang mamatay ang kanyang anak na kaisa-isa para lang mabuhay ka. Hinayaan niyang mamatay ang Kristo para maligtas ka. Tiniis niya ang lungkot para mabuhay ka. Sasayangin mo ba ang privilege ng paglilingkod at pagkilala sa Diyos? Oh, my friend. Accept the truth, and the truth will set you free. Grab the truth while there is time. Grab the opportunity to know God more while there is time. Time will come. Everything will go back fast. And nothing at all will be left. Jesus is coming very, very soon. And He wanted to see you face to face on that blessed morning. My friend, let us pray. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat sa mga katotohanan. Salamat na kay Diyos at Panginoon ng aming mga hiram na buhay. Idinadalangin ko sa inyo, Panginoon, ang bawat isang nakikinig. Mga kapatirang Adventista, mga kapatirang hindi Seventh-day Adventist, ngunit matamang nakikinig ng iyong salita. Pagpalain, Panginoon, ang bawat isa. Salamat po sa inyong pag-ibig, gabay at pagpapala ng langit. Salamat, O Diyos, na hindi kami bulag na hindi makatanggap ng katotohanan at hindi kami bulag na hindi namin tanggapin ang totoo. At hindi po matigas ang aming mga puso. Handa kaming sumunod, Panginoon. Aking dalangin, Panginoon, na kausapin niyo po sila sa mga panaginip at pangitain at ipakita ang landas na matuwid sa kanilang mga buhay sa aming mga hiram na buhay. Lahat ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mahal ko mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang Diyos po magpala sa inyong lahat. Tapos na po.